Gusto mong magpatayo ng bahay pero takot kang maloko? Pakinggan mo to dahil baka isa ka sa mga nagbabayad sa trabahong matagal ng bayad. Alam mo ba na maraming kontraktor ang kumikita hindi lang sa materyales o sa mismong proyekto? Ang sikreto nila? Nasa mismong labor na ikaw ang nagbabayad. At ang masakit, nangyayari ito araw-araw nang hindi mo man lang namamalayan. Isipin mo to, nagtanong ka sa kontraktor mo, "Sir, magkano po ang labor cost per day?" Ang sagot sa'yo, 600 po per day sa bawat mason, sir. Standard rate yan. Mukhang tama, di ba? Pero heto ang malupit na katotohanan. Ang totoong bayad pala sa mason ay 400 lang. Yung sobrang 200? Araw-araw, yan ay kinakaltas ng kontraktor o ng foreman mo at diretso sa bulsa nila. Barya lang sa tingin mo? Let's do the math. Kung may 5 kang trabahador, yung 200 per day na patong ay magiging 1,000 sa isang araw. Sa isang linggo, 6,000 na yan. At sa loob ng isang buwan, yung 200 na yon ay magiging 200 times 26 working days times 5 workers. Ang total, isang nakakalulang 26,000 na nawala sa'yo galing lahat sa pinaghirapan mong pera. 26,000 pesos kada buwan na dapat sana ay napunta sa mas magandang tiles, mas matibay na pinto o naipon mo na lang. Nakakapanlumo, di ba? Pero teka, may mas malala pa dyan. Hindi naman lahat ng kontraktor ay ganito. Para maging fair tayo, marami pa ring matitino at honesta sa industriya. Pero marami rin ang gumagamit ng tinatawag na labor markup system para kumita ng patago. Papalakihin nila ang labor rate na sinisingil sa'yo, sasabihing standard market rate daw yan. Ang hindi mo alam, may patong na pala na 20% hanggang 40% sa sweldo ng bawat tao mo. At hindi lang yan ang style nila. Kung project-based naman ang usapan, may mas talamak na modus, ang ghost workers. Ito yung mga pangalan na nakalista sa payroll mo. Binabayaran mo linggo-linggo. Pero ang totoo, hindi naman sila nagtatrabaho sa site mo. Baka pinsan ng foreman o kaibigan ng contractor. Sa papel, may 10 kang trabahador, pero sa site, 7 lang ang nakikita mo. Yung sweldo ng 3 multo, kaninong bulsa napupunta? Sa'yo ang gastos, sa kanila ang kita. So paano mo iiwasan ang ganitong mga nakatagong gastos at panloloko? Simple lang, pero kailangan mong maging proactive. Hindi pwedeng tiwala lang. Una, gawin mo ang homework mo. Alamin mo ang actual daily rate ng mga trabahador sa lugar ninyo. Paano? Magtanong ka sa ibang mga local foreman, sa mga hardware, o sa mga kapitbahay na nagpagawa na. Huwag kang maniwala agad sa unang presyong ibibigay sa'yo. Kapag alam mo ang totoong presyo, may alas ka na sa negosasyon. Pangalawa, at ito ang pinakaimportante, gumamit ka ng labor monitoring sheet. Isang simpleng spreadsheet o kahit sa notebook lang. Itala mo ang pangalan ng bawat trabahador, ang attendance nila araw-araw, kung pumasok ba sila o absent, at ang napagkasunduan ninyong rate per worker. Dapat pipirmahan ito ng foreman at i-verify mo mismo. Pangatlo, kung maaari, iwasan ang cash on hand na pagbabayad sa foreman. Bayaran mo ang mga trabahador ng direkta. Pwede through payroll, GCash o anumang paraan na may resibo at record. Sa ganitong paraan, sigurado kang eksaktong sweldo ang natatanggap nila. Pang-apat, bisitahin mo ang site ng regular at walang anunsyo. I-verify mo ang bilang ng mga trabahador. Bilangin mo sila. Kung 10 ang nasa payroll, dapat 10 rin ang nagtatrabaho. Kung may kulang, tanungin mo agad kung nasaan. At panghuli, bago ka pumirma ng kahit anong kontrata, siguraduhin mong may clause na nagsasabing no labor markup. Ilagay mo sa papel na ang babayaran mong labor cost ay ang aktual na sahod ng mga trabahador at ang kita ng kontraktor ay dapat manggaling sa kanyang professional fee, hindi sa patong sa sahod ng iba. Tandaan mo, sa construction, bawat sentimo ay mahalaga. Kung hindi mo alam kung saan napupunta ang labor cost mo, baka hindi mo namamalayan, matagal ka nang niloloko. Ang pagpapatayo ng pangarap na bahay ay dapat maging isang masayang experience, hindi isang bangungot na puno ng hidden charges.
Kung gusto mong matutunan ng iba pang paraan para makatipid at makaiwas sa mga modus sa construction, huwag kalimutang mag-subscribe. Follow Build Smart Global para matulungan kang kontrolin ang bawat sentimo ng iyong construction project. Maraming salamat sa panonood at see you in the next video.